nakilala yung dad ko. I was supposed to have a stepdad, but then it didn't work out. Luckily, thank you, Lord. But anyways, and then when I was 15, my mom died. So wala na akong parents. And then wala pa akong kapatid. So parang before, I felt like I was alone. And then hindi ako masyadong kumbaga hindi ko masyadong nalabas yung sakit nung namatay yung mom ko because everyone was, hindi, nandito kami para sa'yo, huwag kang manghihina, huwag kang manghihina, ganito, huwag kang iyak. So parang, dahil naging concern ako sa kanila na makita nila na mahina ako, oo, kailangan okay ako. So, okay ako, hindi, okay lang po ako, ganyan. So dahil yun yung sinasabi ko, kailangan yun yung ipakita ko. So, ang nangyayari, umiiyak ako mag-isa. Iba pa rin talaga, na-realize ko now na umiyak ka with someone or manghingi ka ng tulong sa iba. Or may nakikinig lang or may nakikinig sa'yo. Sobrang importante yun. Nung nawala yung mommy ko, after how many years, I live alone. So, lagi ako mag-isa. Like, kunyari may problema ako with family and all. Dahil sanay sila na malakas ako, na hindi ako mabilis manghina. Kumbaga, ako yung lakas ng family ko. Sa akin sila humugot. So, I cannot show my weak side. Kasi kapag ganun, lahat sila, ano nangyayari sa'yo? Ganyan. So, hindi ko mapakita yun sa family ko before. But then, nung tumira ako with my friend, with my best friend, magkasama kami sa condo, sobrang grabe yung relief na, babe, ganun din nangyari sa akin. Tapos, iniiyak ko. And then, ang sarap pala sa feeling ng ganun na, ikasasabihin naman nila na, sige, labas mo lang yan, ganyan. Nangyayari yan, naiintindihan ko, ganun. Hindi mo kailangan maging malakas sa point na yan. You can be vulnerable as well. Parang ganyan.